sa kayong lahat. Ngayon ay itutuloy ko na yung paggawa ng steel window, yung nasa likuran ko. Hindi ko na pinakita yung pagtutuwid at saka pagpuputol ng materyales. Bali, ang idinagdag ko lang dyan ay itong mga square bar na pinaka-grill sa likod. Hindi pa naka-welding ito. Naka-ano pa lang ito. Pinorma ko lang itong mga to. Nilagay ko lang, hindi pa naka-welding. Wala pa naka-welding dito. So kung mapapansin niyo, napakahaba ng product na ito. So ang ginagawa ko rito, pag ganito ng sobrang haba, napakahaba kasi ano na yan, mahigit 19 feet. So kulang-kulang isang pyesa. Kaya ang ginagawa ko dyan, para hindi mahirap magtuwid, hinahati ko na lang sa gitna yan. So ito, may dugtungan yan. Hinahati ko sa gitna. Ito. Kasi kung hindi hahatiin sa gitna, pag nagtuwid, grabe ang hirap sa pagtutuwid niyan. Pinakamahirap pa namang ituwid ang mga square bar kasi minsan natutwist yan, napilipit. Maski 4 feet pa lang minsan kalahati na yung pagkaka-twist na naliliko yan. I mean, pumipilipit siya. So pagka pumilipit na yung square bar, yun ang pinakamahirap na pagtutuwid. Yung iba medyo tinatamad, hindi na ginagalaw yun. Pero sa akin, talagang tinutuwid ko yan. Tinitwist ko rin yan, nire-reverse ko ang pagkaka-twist niya. Then itutuwid uli. So ganyang kahirap ang pag sa square bar. Kaya napaka-sela ng ganito mga project, yung ganyan nakahahaba. So ito ay mahigit 19 feet ang haba ng steel window na ito. Ito ngayon nakabaliktad, nakatalikod. Kasi kinakailangan may full weld muna itong mga square bar na ito bago tayo magkabit ng pinaka-paypay o pinaka-bintana. So ganyan kahaba yan. Mahirap magkabit ng paypay kung hindi pa na ikakabit yung mga grills, yung mga ito. Kinakailangan may full weld muna lahat itong nandito sa likod. Kapag na-full weld na yung mga nasa likod, saka lang tayo pwedeng maglagay ng pinaka-paypay. Kasi kung maglalagay tayo ng paypay na hindi pa naka-full weld itong likuran, pag nag-welding tayo, maliliko uli yan. I mean, magkakaroon uli ng distortion yan. Kaya pagka-full weld yan, papaluin pa uli natin yan. I mean, itutuwid pa uli. Yung buong item na yan, itutuwid uli yan bago maglagay ng pinaka-bintana, yung pinaka-paypay niya. Kasi kung hindi natin gagawin yun, mahirapan tayo magtuwid. I mean, pangit ang kalalabasan ng ating output. Kaya, yung ganitong paggagawa ng mga steel window, medyo maselan. Hindi basta-basta ginagawa yan. Maraming mga proseso yan. Hindi basta-basta kinakabit ang mga paypay. Kinakailangan, ma-full weld muna yung likod, maikabit lahat ng grill sa likod. Then, pagkatapos maikabit yung grill sa likod, itutuwid natin yung buong item, saka lang tayo pwede magkabit ng pamaypay. Then, sa pagkabit ng pamaypay, magkakaroon uli ng distortion yan. Uulitin uli natin yung pagtutuwid niyan bago natin ikabit yung mga handle. So, medyo maraming proseso ito, no? So, for the meantime, itutuloy ko muna yung pag-assemble na ito. Kakabit ko yung mga grills na ito. Then after that, tutuwirin. Then babaliktarin ko na. Saka ko na ikabit yung mga pamaypay. Okay, for the meantime, panoorin nyo na lang muna ako kung paano ko ito binibira. Bago ako magsimula, syempre, bibihis muna ako. Antay-antayin nyo lang at maya-maya, bibirahin ko na ito. Panoorin nyo na lang kung paano ko ito ginagawa. Okay, sisimulan ko na itong i-assemble. I mean, i-welding. Panoorin nyo lang paano ko ito ginagawa.
Kapag ganito kahaba, nagagawa na lang ako ng guide. Ito yung aking tinatawag na guide. Ayan. Itututo ko lang dyan yung mga square bar para hindi na ako magmamarka sa bawat I-bar. Kaya ganito na lang yung ginagawa ko. Una muna yung sa pinakagitna, tapos sa mga bawat pagitan. Alternate. Kumbaga sa skip weld ang gagawin ko rito. Or yung salit-salitan ba. Hindi yung dire-diretso pag-welding ng isang pyesa. Okay, so panoorin nyo na lang ako kung paano ko ito bibirahin.
Okay, so naka-spot weld na lahat ng ating mga square bar na yan. Ang susunod na gagawin ko dyan ay yung daanan ng handle. Magbabawas ako rito sa sa pinakagitna, dito sa lugar na ito. Tatanggalin ko yung isang portion na ito para pag sarado ng handle, hindi sagabal. So yun ang susunod na gagawin. Tabasin yung lugar na daanan ng pinaka-handle natin. Okay, so magle-layout muna ako. Hindi ko na masyado ipapakita yung ibang gagawin. Abang-abangan nyo na lang kung paano ko ito bibirahin. Kumusta kayong lahat? Ito yung continuation ng ginagawa natin ng mga steel window. Okay, by the way, nai-ano ko na yan, nai-forma ko na yung mga pamaypay. Naikasa ko na, hindi ko na pinakita kung paano ilatag. Napaka-simple lang naman nun. Ang kulang na lang dyan ay yung pagpo-full weld. Nai-spot weld ko na lahat ng mga kanto niyan. Then, ipo-full weld ko na lang at ipapakita ko rin kung paano yan binabaklas. Kasi hindi yan basta-basta wini-welding ng ganun-ganun na lang. Kasi pagka winelding natin yan, may tendency na mahirapan tayong magbaklas dyan. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung anong position ng mga yan. Babaliktarin ko lang yung camera para nakikita nyo kung ano talaga ang itsura niyan sa pag-i-spot. Okay, so naka-spot weld pa lang yan. Ang spot weld ko, dalawang kanto sa hinges. Tapos meron niyang isang spot sa gitna. Then ayan, may maliliit na spot. O, ganun din sa likod. So bali 3 division yan. In-spot ko lang yan, hindi pa naka-full weld lahat yan. Ipo-full weld pang lahat yan. Naka-spot weld pa lang lahat yan. Okay, so ngayong araw na to, ang target ko, ma-full weld lahat ng mga parts na yan. Medyo marami-rami ito, kaya hindi ko na lahat ipapakita. Kumbaga, shortcut method lang ang gagawin natin dyan. So, ulitin ko, wala pa naka-full weld dyan, naka-spot pa lang lahat, ipo-full weld ko siya ngayon. Okay. Ipo-full weld ko na ito, panoorin nyo na lang kung paano ko to binibira. Okay, so, hindi na ako masyadong magsasalita. Tingnan nyo lang ang diskarte ko.
Okay, so naipuluwid ko na yung mga dalawang paypay. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko to binubuksan. Gumagamit ako ng used oil para ipatak sa ating hinges. And then, papakita ko sa inyo kung paano to binubuksan. Kasi mahirap buksan ito. Kasi may spot ito sa gitna. Ayan, meron siyang spot sa gitna. Kabilaan yon. Ngayon, para mapadali kayo, either na gumamit kayo ng grinder or gawin nyo yung aking technique. Pinapalo ko lang para kumalas yan. Okay, so lalagyan ko muna ng used oil yung mga hinges. Okay, so nalagyan ko na ng used oil yung mga hinges. Tignan nyo kung paano ang technique ng pagkalas ko rito. Paano siya binubuksan. Hinahataw ko lang sa gilid yan, pero nakaalala yung aking yung aking kaliwang kamay. Hawakan ko lang ito rito. May pwersa, i-grip ko, then papaluin ko itong lugar na ito para kumalas. Okay, so kumalas na yung dalawang spot. Tingnan natin ang bubukas itong ating pamaypay. Dadahan-dahanin natin ang pagbubukas. Okay, so nabubuksan natin yung isa. Yung kabila naman. Okay, so nabubuksan na natin yung ating mga bintana. Then ipupulwil pa itong mga itong lugar na ito. Yan, yung mga tinuro ko, ipupulwil pa uli yun para matang. Okay, so hindi ko na ipapakita yung lahat ng pagbubukas ng bintana. Nakita nyo na naman kung paano ko ginagawa. Lapat na uli yan. Then, kapag naipulwid na lahat yan, gagrind, saka na natin nilalagay yung kanyang pinaka-handle. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Abangan nyo na lang yung mga susunod na gagawin ko pa rito kasi pare-parehas lang naman ang gagawin ko sa bintanang ito hanggang sa dulo. Okay, so sana may napulot kayong idea kung paano magbukas ng bintana o pamaypay ng mga ganitong klaseng steel window. Una-muna, lagyan ng langis yung mga hinges bago paluin, bago i-release or bago tanggalin ang spot sa dalawang gilid. Then saka na natin magagalaw yan. Saka na natin bubukas sa rayan. Sa simula, dahan-dahan lang hanggang sa maging smooth na. Ayan. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Thank you so much. Till then.